Okay, welcome sa mga followers ng Usapang Religion at welcome din dito sa ating bagong season, post-apocalyptic season. So, ang daming ganap sa mundo ngayon. Okay, so yeah, I just like to share yung reflection ko with what's going on in the world. Okay, so recently katatapos lang ng election sa United States, no? And na-elect si Donald Trump for second term. And apparently, sobrang diverse yung opinion ng mga tao, no? Yung issue pag usapang politics talaga very polarizing, no? Laging merong two extremes na naglalaban. So, marami, especially among the conservatives, natutuwa sila because they favor si Trump, no, yung kanyang mga pinagsasabi, which is ironic, no, kasi ang pagkaalam ko sa mga conservatives, ito yung mga tao na conservative nga di ba? Yung bang parang especially sa context ng church, no, evangelical church, na pag may mga conservative parang kilala sila doon sa notion nila ng holiness di ba? Na parang ayaw nila yung nakakarinig ng nagmumura, no? Ayaw nila yung mga obscenity, yung mga ano ba? Basta lahat ng parang pangit na ugali, no? And si Trump parang is the opposite of that, di ba? Na parang pag nagsasalita siya, there was one point pa nga dun sa isang campaign rally, parang yung mic stand pinaglaruan niya na parang sexual yung gesture na ginawa niya doon. Tapos tawanan pa yung mga tao. Di ba? So kaya sabi ko parang ironic na maraming mga conservative, no, especially among evangelical Christians, are quite supportive dito kay Trump in spite yung ganong klaseng ugali niya or yung kanyang klaseng behavior. Hindi ko alam saan nanggagaling yung ganong klaseng dualistic na standard, no? Double standard natin when it comes to judging a person, no? So, siguro yung iba, ang tingin ko, kaya nila sinusuportahan si Trump is because yung kanyang mga position sa mga issues, no? Halimbawa, abortion, no? And so ano pa ba, yung mga liberal agendas, no, na tinatawag sa panahon natin ngayon, na parang he's against all that, no? And siyempre sa United States ay isang issue yung tungkol sa mga migrants, no. So very strong din yung criticism niya doon. Actually, ang tingin nga sa kanya is racist siya, no. Pero parang pinapalakpakan pa ng mga tao yung mga ganong klaseng mga statements niya. So medyo pala isipan sa akin yung ganon, no, na parang supposedly yung mga Christians, evangelicals, yung standard natin when it comes to people, yung level ng holiness di ba, parang ganon. And yet you elect someone who is a convicted na felon, ibig sabihin meron siyang criminal record, no, na ginawa. Tapos di ba, marami pa siya mga scandal, no, guilty rin siya dun sa hush money na binayad niya dun sa isang prostitute, no, para hindi i-expose yung kanyang illicit affair, no. So imagine kung yung mga ganong behavior gagawin ng isang ordinaryong member sa church, for example, or kahit ng pastor, di ba, laking iskandalo yon para sa marami. No, pero yung mga tao parang pinili pa nilang maging leader yung ganong klaseng personalidad, no, in spite of all that. Hindi ko alam. So siguro medyo yung position niya nga sa mga issues, siguro yun yung isang factor. Pero magandang bisitahin din yan, no? Yung, ano ba yung foundation ng mga positions na yan, ng mga political positions na yan. On the other hand naman, si Kamala Harris she's representing yung liberal, no? Democrats or, so mas open siya dun sa issue ng abortion, no? Yung mga ganon. Ano pa ba? So, marami. Hindi ko nababanggitin lahat. No? But anyway, so ayoko magkamali So, dahil itong video na ito is personal opinion ko naman. So, I don't represent any organization or official statement ng isang, entity.
No? So, pero I just want to be careful, no? Sa pag-share ko ng thoughts ko. So, siguro, ang tingin ko, si Kamala Harris, although, she represents yung other side, no, nung spectrum, na, yun nga, yung liberals, no? Hindi siya nakakuha ng sufficient vote, no? Sabi niya, she represents yung mga migrants, for example, because she's, tsaka yung mga marginalized sector, because, she's a woman of color, no? And yung kanyang ethnicity, yung kanyang race ay mixed din, no? Indian and African, American. No, pero tingin ko hindi nababanggit din sa usapan that she's also married to a white guy. No, so and I think Jewish din yung kanyang husband, no? So paki-fact check na lang direct kung tama yung pagkaalam ko, no? So I'm not sure if Kamala Harris is is she really representing yung progressive na perspective sa mga issues, no? And isa sa mga crucial is yung mga position about war, no? I mean, with ongoing war in the world now. So, yung mga ganon. So, hindi ko alam kung kung na-communicate niya na maayos yung mga position niya. Kasi isa sa mga accusation nga sa kanya is that she's just a Joe Biden 2, no? Or yung female version lang, or parang hindi siya talaga makaalis doon sa ano na yon, doon sa frame na yon. So yun yung mga bagay na magandang pag-isipan nga natin when it comes to understanding yung ongoing politics. Pero dito sa usapang religion, especially dito sa mga videos ko, mas concerned ako doon sa ano ba yung sinasabi ng Bible, no? Kasi yan yung madalas na pinagbabasehan natin bilang mga Kristiyano when it comes to mga issues, no? So siguro dito sa video na to, pag-usapan natin, ang Bible ba ay pro-government? No? So medyo gas-gas na yung Romans 13 di ba, na laging kinokot na sinasabi na the Bible is pro-government yan, no? Na parang it acknowledges na yung lahat ng government, lahat ng power sa mundo ay instituted by God, no? Ngayon ginagamit 'yan ng marami na absolute, no, na parang statement na sasabihin kahit na evil or wicked yung government, pinahintulutan ng Diyos 'yan or naaayon 'yan sa sovereignty ng Diyos. Is that really the point ni Paul when he wrote that, no, yung Romans 13? So marami namang mga videos about that. So maybe next time. Pero dito sa reflection ko, mas gusto kong pag-isipan yung yung vision ni Isaiah sa Isaiah chapter 6, no? Yung namatay yung hari, si King Uzziah ng Judah. And when he died, medyo tragic yung pagkamatay niya, no? He died of leprosy, no? After many years of ruling Judah and after ng lahat ng kanyang naging accomplishment, no? Isa sa mga, according to the Bible, no, sa 2 Chronicles 26, if I am correct, no, si King Uzziah nag-impose siya ng mga reforms, no, and pinalakas niya yung military power ng Judah, no, yung Southern Kingdom. And sabi doon sa umpisa ng chapter is he followed the will of God, no, or just like his father Amaziah, if I'm not mistaken, no. So ibig sabihin, he started as very popular and good, no, maganda yung kanyang mga programa, no, infrastructure and yung mga programs niya sa pamamahala. So nagustuhan siya ng mga tao, in other words. But then later on sa buhay niya, parang nagkaroon siya ng pride na gusto niyang i-usurp pati yung role ng priest sa temple, no. So that's another interesting dynamics, no, sa society, yung relationship ng temple, ng religion, at saka ng king or ng politics, no. So parang dun sa story, gusto niyang mag-burn ng incense, kagaya ng ginagawa ng mga priest. Parang gusto niyang kunin din yung role na yon, no. Tapos si Azariah, one of the or yung parang siya yung pinaka-chief priest or high priest that time, na parang ni-rebuke siya na hindi mali yung gusto mong gawin. Hindi mo na role yan, huwag mo nang pakialaman, no. So mga 80 priest yung sumama kay Azariah para sawayin si Uzziah, pero hindi siya nakinig. So pumasok pa rin siya sa temple and gusto niyang mag-burn ng incense hanggang sa pinarusahan siya ng Diyos according to story. Nagkaroon siya ng leprosy at inilabas siya, natakot siya, and
naging na-isolate siya, in other words, hanggang sa namatay siya. So, that's a tragic story, no? Pero ano ba yung pinapakita sa atin yan, no? And according dun sa story sa 2 Chronicles 26, so yung record daw ng life ni Uzziah ay mababasa rin kay Isaiah. So pag tinignan mo yung book ni Isaiah, yun yung isang reflection ni Isaiah, no? Nung namatay si Uzziah, who is supposedly a good king, no? Nalungkot siya, so pumunta siya sa temple, nagkaroon siya ng vision, at ang vision niya, nakita niya si God na nakaupo doon sa trono sa temple at napapaligiran ng mga angels, no? Tapos he confessed yung kanyang sinfulness and yung sinfulness ng kanilang society, ng kanilang nation, no? At tapos nagtanong ang Panginoon, sabi ng Diyos doon sa kay Isaiah, sinong ipapadala namin? Sinong ipapadala ko para ipahayag yung mensahe, no, para sa bayan ng Diyos, no, for Judah or for Jerusalem. So sabi na Isaiah, ako, ipadala mo ako. No? Tapos ano yung mensahe dadalhin niya? No? Ang mensahe na dadalhin ni Isaiah sa Jerusalem, sa Judah is, kawawa kayo. You will be punished. You will be destroyed. No? Because you are a sinful generation. Because you are a sinful people. No? So, nire-reflect ko yun. No? I'm thinking, in light of what's going on in the world today, no? Ano ba talagang posisyon ng Biblia pagdating sa pamamahala, pagdating sa society? No, I think ang Biblia ay neither, no? Neither supports the government and neither it is an enemy of the government, no? I think ang pinapakita sa atin ng Biblia is kung sino yung nakaupo talaga sa trono, no? So it's not King Uzziah, no? Absent yung king, namatay na siya. Hindi rin yung mga leaders sa temple. Kasi pag binasa mo yung Isaiah, he is also criticizing yung cult, no? Yung temple cult. Na parang sinasabi niya, like sa Isaiah 58, walang kwenta yung mga fasting tsaka mga pag-aalay nyo. Kung sa society nyo, merong injustice, merong killing of innocent, merong mga may murder, may immorality, etc. Na walang kwenta yung ginagawa nyong pagsamba, walang kwenta yung So, he's also criticizing the temple, the priests, no? So, and it's interesting, no, pag binasa mo yung Biblia, no, especially yung mga prophets, very complicated yung kanilang role sa society, no? May mga time na parang pabor sila sa hari when the king is doing good. But when the king is doing bad, no, sila yung number one din na nagki-criticize sa king. So, and ganun din sa temple, no? Kaya yung mga prophets wala rin silang affinity or affiliation sa temple, no? Makikita mo yung mga prophets sa Bible, nagpi-preach sila sa kalsada, sa bundok, sa labas ng temple, sa labas ng mga structures, no, ng government or ng society. Kasi sila yung nagpo-provide ng heavenly perspective or yung perspective that is beyond dun sa mga system sa society nila, no? They provide the voice of God, no? Na I think the prophets or even the Bible itself stands for what is true, what is just, what is righteous, what is holy, no? So kung yung ginagawa ng gobyerno ay tama, approve yan sa mga prophets. Pero kung ang ginagawa ng gobyerno ay mali, yung mga prophets din ang number one na magkikriticize. The same thing with what's going on in their religious aspect, no, sa temple nga, as I mentioned. So ayun, so magandang i-reflect tayo din as readers ng Biblia, no, where we stand on issues, no. Siguro magandang sundan yung model ng ng mga prophets na they stand at the margins, no. Sila, no, mga liminal entities, no. They neither belong nor they are also separated, no. The prophets recognize that they are part of the people of God, no? But they want these people of God to live in accordance to the will of God, di ba? Kaya sila yung voice, crying out, no, and declaring itong mga taong ito na unless they repent, unless they follow the will of God or subscribe and remain faithful to the covenant, na hindi magiging maayos yung life nila, hindi nila ma-achieve yung shalom. No, so yun yung role ng mga prophets, So, ibig ba sabihin itong mga prophets ay mga mga politically, do they advocate for political abstinence? Ibig sabihin, they don't join in, politics and etc. Not necessarily, I think, So, I think yung mga prophets, they are also very involved
no, sa mga political affairs ng kanilang society o ng kanilang bansa. Pero hindi sila they don't support their government unconditionally. No, ibig sabihin yung kanilang support nakatali doon sa kanilang pag-unawa or doon sa kanilang understanding what the will of God is. No? Kaya sabi ko nga, very complicated ang life ng isang prophet. No? So, hindi siya belong, hindi rin siya detached. No? So, yun yung magandang tignan natin. No, na sa mga issues like sa mga issues sa government or sa politics, no, tayo bilang mga Kristiyano, I think ang calling sa atin is to become prophets. No, to become prophets na tayo yung nagpo-provide ng alternative voice, no, sa mga issues, no. Na tingnan natin anong issues ba talaga yung appropriate or yung tama at yung mas pabor doon sa mga tao at aling mga issues o aling mga policies or positions ang nakikita natin na talagang maaring umaayon, hindi man 100%, pero mas malapit dun sa tinuturo sa atin ng Biblia when it comes to morality and our understanding of truth, etc. No? So, yun yung masasabi ko. So, tignan natin ngayon. Nasa transition pa tayo no. So parang dahil fresh pa no yung nangyaring election. So titingnan natin kung talagang this government will really follow or live in accordance to the will of God. So I mean, mas maganda yung position natin is more on the critical side, no, rather than absolutely claiming loyalty and making pronouncements na this is the will of God, etc. No? So, mahirap di ba? Mahirap mag-assume ng mga ganon. So, kagaya ng sitwasyon ni Isaiah, very unstable and uncertain pa yung panahon natin ngayon. So, let's have that kind of vision. No? Alamin natin kung sino talaga yung nakaupo sa throne sa langit. No? Sino ba talaga yung ruler? Sino ba talaga yung sovereign? And definitely, it's not the earthly rulers na pinapakita sa atin ng Biblia. So, it should be Jesus Christ, our King. No? So, unless na makita natin na si Jesus Christ yung talaga naghahari at yung kalooban ng Diyos ang nasusunod, hindi natin masasabi na the kingdom of God and His will has been done on earth as it is in heaven. No? So, yun pa rin yung prayer natin. No? May your kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. So, yun lang. Maraming salamat. So, thank you, Direk, sa opportunity. So, till next time.